Ano ang pinakamagandang makina na para pang bahay? Bilang inyong tutor, hindi lang tuturuan ko kayo paano magtahi, pagsasayos ng makina, paano magsisimula ng negosyo sa pananahi. Tuturuan ko din kayo kung ano ang makina na dapat sa inyo. Pero bago pa tayo magsimula, pakilala muna tayo. Hello everybody! Welcome to my YouTube channel. Kung gusto nyo matuto about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin panghanap buhay, i-subscribe nyo ang aking channel, hit the notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Don't forget to like, share and comment. Kung may subscribe nyo na ang aking channel, madali nyo lang hanapin ang lahat kong mga video. With your cellphone, pindutin nyo itong YouTube, pindutin nyo itong subscription, pindutin nyo itong all. Lalabas dyan ang lahat nyong isinubscribe na channel. Hahanapin nyo ang aking pangalan. Kung makita nyo na, pindutin nyo. Lalabas dyan ang lahat kong mga video sa pinakasimula hanggang sa huli. Ako inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Alam nyo, maraming nag-comment sa akin na hindi ko pa nasasagot at ang kadalasan ay tungkol sa pagsasayos ng makina. May problema ang kanilang makina na hindi nila alam kung ano ang ilang dapat gawin. Pinangakuhan ko sila, nagagawa ko ng video, sagot ng kanilang mga tanong. May nasasagot na ako pero meron pa namang hindi. Pasensya na, natatagalan lang. Sa ngayon, isisingit ko itong video na to dahil napaka-importante ito sa aking mga viewers at subscribers na sumusubaybay sa aking mga vlogs na gustong matuto sa pagtatahi pero wala pa silang makina. Kung nagbabala kayong bumili ng makina, ang bilhin yung makina ay itong katulad nitong makina na ginagamit ko sa pagtuturo sa inyo. Sa pinakauna kong video sa pagpakilala ng aking YouTube channel ay sinabi ko na sa inyo na itong uri ng makina na to ang dapat nyong bilhin dahil sa pagkakataon na may tanong kayo sa akin tungkol sa problema ng inyong makina, ang ipapakita ko sa inyo ay itong makina na ito. Kung may bubuksan ako dito na may ipapakita ko sa inyo, magkatulad ang kanilang lahat ng mga pyesa para hindi kayo malilito. Halimbawa, sasabihin ko sa inyo, buksan ninyo ito dito. Kung bubuksan ko ito at ipapakita ko sa inyo, hindi kayo malilito kung ang makikita nyo sa aking makina, yun din ang makikita nyo sa inyong makina. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng makina, itong katulad ito ng makina ang dapat nyong bilhin para madali kayong matuto kung may ituturo ako sa inyo. Pero, paano ba ito kilalanin ang makina na katulad lahat nito? Maliban sa pangalan, dahil mayroong mga makina na magkaiba ang kanilang pangalan pero magkatulad ang kanilang lahat ng mga pyesa. Mamaya, may papakita ako sa inyo. Ang una nyo tingnan, ito ang purma. Ang purma nito, may maliit na biwang. Kung kapangalan dito, mas maganda. Kung may makina kang makita, medyo malaki dito, walang biwang, sigurado ko na hindi katulad lahat ng pyesa nito. Pero kadalasan, magkatulad ang kanilang shuttle hook, bobbin case, bobbin, at iba pang pyesa. Pero hindi lahat-lahat. Ulitin ko, katulad nito ang kanyang forma, ang kanyang thread take-up lever ay nandito, may makina naman na ang kanyang thread take-up lever ay dito, sa harapan. Ang ganong uri ng makina ay magkaiba sila nito. Ang bolt na nakakapit sa needle bar nitong makina na to ay nandito sa ilalim, samantala ang bolt na nakakapit sa needle bar ng ganong makina ay kadalasan nasa harapan. Ito pa rin. Kailangan ang pagkabit sa sinulid ng karayom ay paganon, pakanan. May makina kasi napakaliwa ang pagkabit ng kanyang sinulid, paganon. Ang bobbin case ng ganitong makina ay ito. May bobbin case din naman na kung tingnan nyo, pa isa't isa, parang magkatulad lang sila. Pero kung tatapatin nyo, magkaiba talaga sila. Ito ang pagtanggal nito ay ganito. At ito ang isa ay paganito. Ito ay parap sa kaliwa at ito ay parap sa kanan. Itong bobbin case sa makina, napakaliwa ang kanyang pagkabit ng sinulid.
At ito naman ay sa ordinary na makina sa katulad nitong ginagamit ko sa pagtuturo sa inyo. Ito ay ang ordinary na makina. Ngayon, may papakita ako sa inyo. Ito ang makina na ginagamit ko sa pagtuturo sa inyo. Ang brand name nito ay Singer. Ito naman, ang brand name nito ay Rhine. At ito namang isa ay Singer din. Luma na lang ito, kaya hindi makikita ang kanyang pangalan. Pareho lang silang tatlo na may maliit na baywang. At ang kanilang thread tick-up lever ay parehong nandito. Itong Singer na luma ay magkaiba sila nitong dalawang makina. Ito ang sinabi ko sa inyo na makina na pakaliwa ang kanyang pasok ng sinulid sa karayom. Itong Rhine ay pareho sila ng pisa lahat ng Singer na to. Ito ang bobbin case sa itong makina na pakaliwa ang pasok ng sinulid sa karayom. At ito ang bobbin case ay kasya nitong dalawang makina. Ito ang shuttle hook sa pakaliwa na makina. At ito naman ang shuttle hook sa dalawang makina na to. Magkapareho silang dalawa. Pakanan ang pasok ng sinulid sa karayom. Paganon. Kung tingnan mo pa isa't isa, parang pareho lang talaga. Pero kung tatapatin nyo, magkaiba sila. Uulitin ko, kung bumili kayo ng makina, ang bilhin nyo ay ang katulad nitong ginagamit ko sa pagtuturo ko sa inyo. Para kung may problema ang inyong makina, madali lang nyo akong sundan. Ulitin ko, maliit ang baywang, pakanan ang pagkabit ng sinulid sa karayom, at dito ang kanilang thread tick-up lever. Pero huwag kayong mag-alala dahil mas marami ang ganitong uri ng makina na nakadisplay sa mga tindahan ng mga makina. Pero aaminin ko sa iyo, mas may maganda pa nito at malakas na makina. Yun na yung high-speed sewing machine. Pero mas malaki, mas mabigat din ang presyo. Ito lang ang in-introduce ko sa inyo dahil affordable lang ang presyo nito. Malakas at matibay din naman ito. Pwede ito itahi ng mga makapal na tela tulad ng maong. Pero may piyesa tayo na dapat palitan at minsan kailangan na ibahin ng timing. So gagawa ko ng video kung ano ang piyesa na dapat palitan kung ang ordinary na makina itatahi natin sa makapal na tatahiin. Katulad ng maong at iba pa. May mga adjustment din na dapat ibahin. Abangan nyo na lang. Kung pangbahay lang inyong pananahi, okay na to. Pero kung magninegosyo ka sa pananahi, okay pa rin ito. Pero kung gagrasyahin ka, lumalakas ang inyong negosyo, pwede kang mag-upgrade ng inyong mga makina para mapabilis din ang inyong mga gawain. Sana isundin nyo ang payo ko sa inyo para hindi kayo mahirapan kung may ituturo ako sa inyo. Sana'y mapatuloy din kayo at sana'y matuto din kayo. Huwag kayong magsasawa. Ako ang inyong tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.